nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si former Governor E.R. Ejercito. Magandang hapon po, sir, at maraming salamat po sa paunlak po sa aming interview. Una po, nais naming malaman bakit po tumakbo kayo bilang mayor this time at hindi po governor. Ano po nagtulak sa inyo upang magdesisyon ito? At ito po ay pinag-usapan namin ng namayapa kong may bahay na si Mayora Girlie Maita Javier Ejercito bago siya namayapa noong November 3. Napag-usapan na po natin na ako ilalaban muling mayor ng Pagsanghan dahil nalungkot po kami sa nangyari sa Pagsanghan. No? At 9 years akong mayor ng Pagsanghan, Laguna. 9 years na mayor din si Mayora Maita Ejercito ng Laguna, ng Pagsanghan, Laguna. At hindi nagwagi ang aking anak noong 2019 na isang konsehal ngayon, John Paul Jet Ejercito. At nag-vice mayor naman po si Mayora Maita Ejercito noong 2019. 2022, lumaban siyang mayor. Sa kasamaang palad, marami pong flying voters na taga Liliw, Laguna, at taga Santa Cruz, at taga Magdalena, Lumban at Cabinte na naka-address sa mall, sa isang mall sa commercial area sa bayan ng Pagsanghan, Laguna. Kaya hindi nagwagi ang aking may bahay na si Mayora Girlie Maita Javier Ejercito ng 2022 elections. At ito po ang nag-cause ng kanyang pagbalik ng kanyang cancer, no? From breast cancer stage 2 naging endometrial cancer stage 4 na kanyang ikinamatay. Kaya 1,500 flying voters ang naging lamang sa kanya. Nga naka-address sa mall sa Pagsanghan. Kaya ngayon, babawi po natin ang Pagsanghan dahil 6 na taon na pong tulog ang Pagsanghan. Dati number 1 kami lagi, no? Sa lahat ng mga parangal at lagi kaming may seal of good local housekeeping from the DILG. Ngayon, hindi na napapag-usapan ng Pagsanghan. At hindi na po siya number 1 sa lahat ng bagay. Pagdating sa turismo, agrikultura, peace and order, edukasyon, sports, at pati disaster preparedness, at pati mga festival, Bangkera Festival, lagi kaming number 1. Ngayon, lugmok ang Pagsanghan, tulog na bayan na naman, 6 years na. Kaya ibabawi ko ang pagdaya kay Mayora Maita at tayo po ilalaban bilang mayor ng Pagsanghan muli. At nabanggit nyo kanina yung flying voters. Kumbaga, yun po yung naging dahilan para malaglag po kayo nung nakaraan. Hindi, si Mayora Maita po. Si Mayora Maita po. Siya po ang lumaban bilang mayor ng Pagsanghan 2022. Ibig sabihin lagana pa rin yung flying voters sa Pagsanghan? Opo, marami pong mga taga Liliw, Laguna, taga Binyan City, Laguna, taga Cabinte, taga Magdalena, Lumban at saka Santa Cruz na pinalista sa Pagsanghan, mga binayaran. Ito ang aming kalaban, no? Na hindi naman taga Pagsanghan, taga Liliw po yan, no? At taga Binyan City yan. Kaya nga naka-address sa kanyang mall. So ngayon, talagang igaganti po namin yung pagdaya na ginawa kay Mayora Maita. At ano po yung pangunahing issue na nais mo pong tutukan kapag ikaw po inahalal bilang alkalde at nakabalik dyan? Alam mo, ang Pagsanghan nung araw, tulog na bayan talaga yan. 2001. Nakalaban ko dyan si pareng Abner Apuang. Hindi po ba? Naging maganda naman ang kanyang laban sa peace and order, seguridad. Pero 5th class municipality ang Pagsanghan noon. 5th class. Kaya nung ako'y naging mayor, naitaas ko naman ng 3rd class. From 5th to 3rd class, nung panahon ni Mayora Maita, naitaas yun ng 1st class. Kaya naging maunlad, makabago ang bayan ng Pagsanghan. Dati wala nang computer dyan puro typewriter. Kaya naglagay tayo ng maraming computer, kinomputerize natin ang buong munisipyo. Real Property Tax Administration, Business Permits Licensing System at Geographic Information System. Minodernize natin ang local government unit ng bayan ng Pagsanghan. At naitaas natin ang income from 25 million to 200 million pesos. Mahigit ang annual budget ng Pagsanghan. At naitaas natin ang tourist arrivals from 50,000 tourists a year to 200,000 tourists a year. Pati na ang commercial establishment. Dati 3 lang ang restaurant dyan sa Pagsanghan.
itong aling-taling sa halo-halo, durape at pinalot sa dahon. Pero nung ako'y mayor, pinasok ko ang Jollibee Apa. at saka naging magnet na ang Jollibee. Mm. Nagkaroon ng 11, naging dalawa na Jollibee. Tapos ng panahon ni Mayora, pumasok na ang BDO, ang Mercury Drug, Inasal, tapos pati na rin ang McDonald's. At ang Shumart po, inaantay ako kasi kami ni Mayora Maita, no, ang nagpa-approve ng Shumart City. Nakausap ko na ang si Hansi at saka si Herbert C. at saka si Big Boy Henry C. Jr. Inaantay na lang nila ang pagkapanalo ko at itutuloy na nila ang pagtatayo ng Shumart sa bayan ng Pagsanghan. 50 Apo. hectares ang kanilang biniling property dyan. Mm. At Bukod dyan, papatayo pa tayo ng bagong munisipyo. mm. Barangay Binyan. Yan, bagong munisipyo. Tapos yung lumang munisipyo, gagawin po nating library at saka museum. Apa. Tapos yung airport, sa kay paring Archie po, 100 hectares, itutuloy na rin po yung airport, yung landing area doon. Tapos yung bagong slaughterhouse, itutuloy po natin yan. Pati itong ecotourism park ng Our Lady of Guadalupe, ang aming mahal na patrona na Milagrosa. Para po naumpisa na namin yan ni Mayora nung panahon namin, 18 years, hindi natapos. Apa. Dahil kasi kami po ay debotong Katoliko, kami ay mga deboto ng mahal na Birheng Guadalupe ng Mexico, Amerika. So naipatayo na namin yung 222 steps. Kumuha pa tayong mga igorot sa Cordillera para mapaganda yan at matibay. Napatapos na yung simbahan pero hindi natapos ang finishing. At saka yung estatwa ng mahal na Birheng Guadalupe. Ito ay mas maganda sa Kamay ni Jesus sa Quezon. Our Lady of Guadalupe Religious Ecotourism Park. Ayan. Apa. At former Gov, matapos mo inyong pagkawala sa posisyon nung last 2016, ano po yung inyong magiging paraan o tactic, sabi nga taktika, para muling maibalik ang tiwala at makuha muli ang puso ng inyong mga nasasakupan dyan po sa Pagsanhan? Hindi tayo naman laging malakas sa survey Di po ba? Lagi naman tayo malakas sa survey kahit nung tinanggal ako, kasi dati ako mayor, 9 years. Apa. Tapos dati akong governor, 4 years. Mm-hmm. Ang tinalo ko nung governor ako, mabibigat, si Joey Lina, si Dennis Lazaro, si Ramil Hernandez. Apa. Noong 2013, tinalo ko si Egay San Luis. Mm-hmm. Lagi naman po tayong panalo sa mga survey. Noong 2016, panalo naman ako dapat doon. Apa. Problema, na doble yung pangalan namin ng anak ko. Kasi nga, nilagay yung pangalan ng anak ko, ng mga abogado ko, kasi tutuluyan daw ako ni Noynoy Aquino, ni President Aquino. Mm-hmm. Nung naramdaman namin naman na magiging maayos, kay Noynoy Aquino, kay President Aquino, nag-withdraw ang anak ko. Ang problema, napolitika na naman tayo sa COMELEC at hindi tinanggal yung pangalan ng anak ko na kaya hindi ako pinala noong 2016. Mm-hmm. Confusion. Panalo ako dapat noong 2016, paring Rex. Apa. At itong labanan... 2019, hindi naman ako pinalad na. At 2022, lumaban akong mayor ng Calamba dahil marami tayong leaders doon na naniniwala sila sa aking husay at galing. Mm-hmm. Sa local administration and community development, public service. Ako magiging solusyon sa mga problema ng Calamba. Hindi ako nakakampanya masyado. Hindi ko naikot yung mahigit 54 barangays Mm-hmm. Hindi tayo pinalad ng 2022. So ngayon, napag-usapan namin ni Mayora na lalaban ako muli bilang mayor ng Pagsanghan para maging number 1 muli ang bayan ng Pagsanghan. Apo, At sa mga survey, pare, mm-hmm. lagi tayong llamado sa mga survey. Ang problema nga lang, siyempre, voice of the people is the voice of God. May dahilan ng Diyos, kaya't minsan di tayo nananalo, minsan nananalo. Ganun po talaga ang buhay. Apo, at nabanggit nyo kanina dyan sa pagbalik nyo sa Pagsanhan. Bali, ano ang reaksyon ni Juan de la Cruz na inyong kababayan na kapag bumababa kayo sa mga bawat barangay, sa community, nayayakap kayo, nakakausap ng personal, ano po yung pangunahing binubulong po sa inyo? Buhayin ko ang Pagsanghan. Mm-hmm. Ibangon ko ang Pagsanghan. Kasi noong panahon namin talagang masaya, masigla, may dangal, maliwanag ang Pagsanghan. Kaya lagi sinasabi sa akin sa pagyakap at paghalik ng mga taga-Pagsanghan, mga Pagsanghenyo,
buhayin ko muli ang pagsanghan. Gawin kong number 1 muli ang pagsanghan. Yun ang sinisigaw nila sa akin. Apa, at Kasi mukhang 6 na taon napag-iwanan. tulog ang pagsanghan. 6 na taon ng tulog. Kaya dapat nang gisingin. Muli. At gawing number 1. Apo, at napakalaking bagay po niya na pag naririnig ang boses nyo dyan sa pagsanhan, at nung nakaraang linggo, umikot nga ako dyan, maraming nananawagan na kailangan natin makabalik ang isang ER Ehersito. Salamat po. Hindi sila mabibigo dahil tuloy ang laban. Kahit mamili pa ng boto yung mga kalaban ko dahil yan ang trabaho niyan eh. Binibili ang mga botante. Binago niya ang political landscape sa pagsanghan. Mhm. Pinayrol niya linggo-linggo ang mga barangay kapitan, mga kagawad, Apa. pati barangay katod, pati mga sectoral leaders, pati TODA. Mhm. Pinipayrol niya linggo-linggo. Tignan natin ngayon kung tatalab ang pera niya ngayon dahil babalik ng agila sa pagsanghan. Nung panahon nyo, uso ba yung bilihan ng boto? Hindi po namin ginagawa yan. Mhm. Malinis po tayo mga kampanya. Hindi tayo namimili ng boto sa last night. Apa. Mhm. At sir, baka meron kayong mensahe dyan sa inyong nasasakupan sa pagsanhan. Sa mga kababayan kong pagsanghain nyo, abangan po ninyo ang pagbabalik ng agila ni Asyong sa bayan ng pagsanghan. Pag ako'y naging mayor muli ninyo, siguradong protektado kayo ni Asyong. Apa. Ibabalik natin ang saya, sigla, dangal, liwanag at buhay ng bagong pagsanghan. Number 1, una sa lahat. Apa. At Pagsanghin muna. aabangan po namin yan, former governor at nagbabalik na mayor sa bayan po ng Pagsanan. Salamat po. Salamat po, Karek, sa pagkakataon. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air.